Hello, hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay May 6, 2026 at andito na naman po yung makulit ninyong labandera, The Political Labandera for podcast dito sa Nyolo Random News, kung saan po kami ay naghahatid ng balitang hindi nyo napapansin kaya pinapansin namin. Ang problema po ngayon ng mga balita ay kapansin-pansin. Kahapon po ang dami pong mga issue. Madami po. Kahapon po ay May 5, 5 de Mayo kahapon at napakadaming issue. Nagsabay-sabay po ang mga kwento sa Senado. Doon sa Senado po ay Marcoleta, Lacson versus Marcoleta. Doon naman po sa first session day doon sa House of Representatives, nagkalat po ang anak ni Senator Loren Regarda na si Representative Leandro Leviste at nag-aaway-away na doon. Ang mga rekto inaway na pati po si Leila de Lima, tumaas po ang presyon, pati po yung representante ng taga saan ba to si DS JJ Suarez, taga I think Quezon Province if I'm not mistaken. Tapos meron pa po si Iloilo rep na si Janet Garris. Pero bago yan po ang mga balitang hindi napapansin na ito po. Take it away. First screenshot of the afternoon dito sa aking podcast. Saan ba yan? Ito po ay good news. Good news to sa mga taga Boracay. Boracay Island ha. Meron pong 7.94 billion project na ine-expect dyan para pagpapaganda ng Boracay Island. Tapos papuntang mainland na Malay. Di po ba yun yung pinakamalapit po na mainland na island. Hindi ako po personal, hindi pa po ako nakakapunta diyan. Pero alam ko po meron malapit diyan na parang kapitbahay niya na island na connecta na sa Aklan. Tama ba? Yes. So lalagyan daw po diyan ng bridge sa dagat. 2.54 kilometers po yung haba ng pinaplanong ilalagay na bridge dyan sa Boracay, Malay. Para po kasing haba yan ng kasing haba po yan na dito sa amin sa Leyte na San Juanico Bridge na nagko-connecta po ng Tacloban or Leyte papunta pong Samar. Ganon din po ang mangyayari diyan, ang pinaplanong gawin diyan sa Boracay. So yung mga dadaong po sa Katiklan, hindi na po sasakay from Katiklan, di ba? May airport. Ang airport lang po diyan ay sa Katiklan. At yung mga bumababa sa Katiklan, sasakay po sila ng barko papunta doon sa Boracay. So kung ito pong bridge na ito ay magagawa na, magla-land trip na lang po ang mga turista. Galing Katiklan papunta diyan sa Boracay, sa island of Boracay na alam ko po na maganda po diyan. Nakikita ko lang po sa pictures. Hindi pa po ako nakakapunta diyan sa mahabang lugar kasi mahal daw po diyan. Pero meron siguro mag-iipon ako, madala ko yung aking mga boys diyan. Siguro next summer, posible. So, yun po. At ang hindi lang po bridge ang pinaplano diyan. Meron din po nga yung public transportation access, syempre yung mga ruta ng bus, ruta ng mga PUBs, pedestrian lanes and utility lines, bale kuryente. Papadaanin din po ang kuryente diyan sa main grid. Not bad.
Inaasahan po natin ito na gagawin ng DPWH kasi sila po ang nakatoka niyan. Sila po yung gumagawa ng mga bridge, ang DPWH. So, yun na po. Pina-finalize na po yung kontrata para sa Boracay Bridge. So, hopefully, bago pa man bumaba sa pwesto si PBBM, yung bridge na yan nagkokonekta ng Malay sa mainland. Yung 2.54 kilometer bridge na yan ay matatapos na. Para magamit na agad ng ating mga kababayan dyan sa lugar na yan. So yan po, good news po yan. And hopefully kung matapos po yan by the time na bumaba po sa pwesto si PBBM, yan po ay mapapasok na po sa tinatawag na PBBM legacy. Iwan mo niya. Sana hopefully hindi na po ito maging turnover project. Na yung ibig sabihin ko ng turnover project, yung kailangan pa yung susunod na administrasyon ng tatapos. Hopefully sana matapos na to agad. Ngayon within the next 2 years. 2 years na lang po si PBBM sa pwesto. So hopefully matapos na to at magamit na ng ating mga kababayan. So, iwanan na natin yan. Alam ko hindi yan yung ini-expect ninyong news. So, next po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kahapon. Grabe po ang nangyayari kahapon sa first session day ng plenary doon sa House of Representatives. Alam po namin nung Lunes pa ay kating si Leandro Leviste magbigay ng kanyang privilege speech sa plenary. Plenary na po ito. At pinagbigyan nga po siya, pinagbigyan po si Representative, sa distrito sa Batangas, 1st District. Pinagbigyan po si Representative Leandro Leviste ng 1st District of ng Batangas ng kanyang magbigay ng kanyang privilege speech na it turned out na hindi po privilege speech. Paninira speech po yung ginawa niya. At ang target po niya, mga rekto. Si Recto at yung kapwa niyang representante din na si Representative Edwin Guardiola. Ewan ko anong pumasok na bakukang sa ulo ni Leandro Leviste na ginamit niya yung kanyang privilege speech sa kanyang personal na interest na sinusulong na naratibo. Ang ending po mga kaibigan, nagsayang lang po ng laway si Representative Leandro Leviste dahil strike out in its entirety. Strike out po ng House yung kanyang privilege speech. Meaning na strike out, binura ang kabuuan ng kanyang speech, yung sinayangan niya ng laway kahapon ng speech niya. Binura po, pinabura po ng mga membro ng House. Nagbotohan sila at natalo yung nay. Yung nanalo ay yung nagbotohan na ibuburahin na parang hindi siya nag-privilege speech. So, baliwala po yung laway na sinayang ni Representative Promil Kid Solar Boy kahapon sa kanyang privilege speech. At hindi nga po, yung kanya pong privilege speech ay hindi po, ano ba yung term sa Tagalog? Hindi nang akit ng mga kaibigan yung kanyang privilege speech, kundi yung privilege speech po ni Leandro Leviste ay talagang nag-additional pa ng mga kaaway. At ang mga kaaway niya na ngayon ay madami at nangunguna po itong si Ralph Recto na ginawa niya ng kwento. At rumesto po si Ralph Recto. At kung nanood po kayo kahapon, kagabi, doon sa plenary, hindi po nakapagpigil yung anak ni Ralph Recto na si Ryan Recto na representante din po ng 6th District ng Batangas.
6th district naman. Mga taga Batangas kahapon yung mga maiinit yung ulo. At yung isa pa sa Y. So ipinagtanggol po nung anak, syempre ni Ryan na Recto, na yun po yung anak ni Vilma Santos, kaya ES Ralph Recto. Matanda may edad na po. Ganun na po feeling ko kahapon. Feeling ko po na pinapanood ko po si Ryan Recto. Ang feeling ko po mga kaibigan, ang tanda-tanda ko na pala. Tanda na pala ako. Ano na si Ryan Recto, nasa kanyang mga 20s na. Ganun na po ako katanda kasi alam niyo po na sumusubaybay po tayo dati sa mga ganyan mga showbiz. Di ba po ba si Ate Guy at saka si Ate B, lagi man yun silang in competition. Though hindi po ako Vilmanian kasi po ako Noranian po ako. Pero naaliw po ako kay Ate B. Siya po yung Trudis Liit. Kung nare-remember natin. Yung mga nakaka-remember po ng Trudis Liit, nakita po si Ate B nung kanyang Trudis Liit years. Tingnan nyo po yung anak ni Lucky Manzano na si Peanut. Ganun po, as in carbon copy po, yung apo, si Peanut. Carbon copy po yun ni Ate B nung siya pa ay Trudis Liit. So anyway, ito nga kahapon, yung mga Batanggenyo talaga maingay sa floor kahapon. At ito syempre, si Ralph Recto hindi nakapagpigil. At binulgar din niya. Binulgar ni Ralph Recto na tinanggihan niya si Leandro Leviste ng suhol ng 1 billion pesos. Inalok daw, according kay AS Recto, inalok daw yung kanyang may bahay na si Governor Vilma Santos ng 1 billion noong previous 2025 election season, midterms, at para lang umurong papaurungin ni Leandro Leviste si Ate B para siya po yung maging gobernador doon sa lugar nila. Tinanggihan yan. Sa kahapon po ay madami pong sablay si Leandro Leviste. Tinanong din po siya ni kung doon sa mga nakapanood kahapon, tinanong po siya ni Representative JJ Suarez patungkol sa kanyang ginasto sa kanyang campaign na nakaraan noong 2025 midterm election. At yun po ang sagot po ni Representative Leandro Leviste, nagkautal-utal po siya. Sabi niya na nilagay daw niya sa Facebook. Pagkatapos, sinabi niya, nag-donate siya ng 6 billion. Nag-donate siya ng 6 billion sa isang foundation. Ito si Leandro Leviste. At yung foundation po na yon, ay yun pala ang pong lumalabas, sa kanyang kampanya. Bawal po yun. Bawal po yun. Shout out Comelec. Ano to? 6 billion sa isang foundation. Ginawa niyang front yung foundation na para campaign. Ano yun? Layering ang tawag niya. Layering? Dummy? Gumamit ng dummy? Rumeresbak talaga po si AS Recto at hinahamon niya ngayon. Hinahamon ni nitong promulgate ang ES. So ayun. At pinaunlakan din siya ni Recto. Hindi nag-back down at nire-remind po ni ES Recto itong si Leandro Leviste
patungkol po sa kanyang babayaran na penalty doon sa na penalty na binigay na ipinataw sa kanya ng Department of Energy dahil sa hindi pagtupad ng kanyang mga kumpanya na kontrata na 12,000 megawatts na solar dapat na produkto ng kanyang solar energy. Wala po, hindi po umabot sa 12,000 megawatts. Wala pa kang umabot sa 2% yung na-produce ng kanyang kumpanya na kanyang pinagbili. Iniwanan, inabandon na. Laway lang po. At ngayon, nire-remind siya ni ES Recto na yung babayaran niya, may obligasyon siya sa DOE na 24 billion na sinasabi niya doon sa floor kahapon na fake news daw yun. Kung sino man ang nasa likod ng PR nitong si Leandro Leviste, ay ayusin po ninyo yung kliyente ninyo. Or baka wala tong PR. Ang iniisip lang ni Leandro Leviste kaya niya yung ganyan. Kaya niyang yung kanyang imahe ng tawag niyan? Siya lang. Binulgar din po. Nag-post po si ES Recto sa kanya mismong page, sa kanya pong Facebook page. Mahaba po yun, masyadong mahaba po yun. At merong doon isang bagay nakakagulat. Nung sinabi po mismo ni ESEC, sinulat doon sa kanyang mahabang post patungkol dito kay Leandro Leviste na nakakaya palang bastusin, murahin ni Leandro Leviste ang sarili niyang ina. Yun po yung sinasabi doon ni ESEC sa kanyang post kahapon. Parang minamaltrato, harap-harapan po sa ibang, kahit kaharap po ng ibang mga ni Leandro Leviste ang sarili niyang ina. Alam po niyo mga kaibigan, malapit na po ang Mother's Day. Sa May 10 po, Mother's Day po. At tayo ay nababahala sa mga ganitong kwento ng mga anak na binabastos or hindi, ayaw ko. Ganun pala yan. Ganyan. Saan ba nagkamali si Loren Legarda pagpapalaki ng anak niya? Yun yung tanong ngayon. Bakit ganon? Hinahayaan ni Loren na bastusin siya sa harap ng mga madaming tao ng kanyang sariling anak na alam namin na ito po yung favorite niya na anak. Dalawa lang po ang anak ni Senator Loren Legarda. Yung isa po, ito po si Leandro ang youngest. If you remember po, nung election ng 2022, nung tumakbo po si Loren Legarda sa Senado, pagka-senador, yung kanya pong eldest son, tinakwil po siya. Yung kanyang eldest son. Kasi ayaw yung eldest son po niya, pinklawan. Dilawan. At ayaw niya yung kanyang ina sa Marcos. Nagprotesta po yung kanyang eldest son. Ayaw niya. Naging issue po yun noon. At akala namin, itong si Leandro, akala namin ito yung matino kasi ito yung nasa tabi ng kanyang ina nung mga time na yon. Pero mas pa pala din to. Mas malala. Wala to. So yun nga po mga kaibigan, kahapon sa House, sa plenary sa House, mga Batanggenyo po. Kung nakikita yung speech ng anak ni ES Recto na si Ryan Recto, ay makikita po niyo yung pagpigil, nagigigil. Kung pwede lang magsuntukan sila doon, baka ng suntukan doon, pero yun na nga. So, ang ending po mga kaibigan, yung privilege speech na inaasahan ni Leandro Leviste na
sa public records ng House, sa archives. Wala. Hindi na i-entra sa records sinabi. Ang record na lang po nung kanyang speech ay nasa social media. Pero hindi na po yan i-entra. Hindi na yun i-entra sa record sa House. It is as if hindi siya nagbigay ng privilege speech kahapon. Strike out yung kanyang entire privilege speech. Madami po ang kanyang sinabi na nakagalit sa kanyang kapwa mga mambabatas. Ayun. Sige. Gawin mo yan. Patuloy mo yung ginagawa. Madami ka pa talagang kakainin na bigas at saka may gatas ka pa talaga. May gatas ka pa talaga sa iyong labi, Leandro Leviste. Kawawa ang promil sa'yo. Next, buwan na natin yung mga Batanggenyo. Saan tayo pupunta? Sa mga hindi updated, si Vice President Sara Duterte po ngayon ay nasa The Hague. Dumating pa po siya doon nung May 4. May 4. Kung napapansin po ninyo, yung nilalabas ng ibang mga news outfit ngayon, notably ang Daily Tribune na mga ano na po yon, mga pre-recorded na po yon yung kanyang mga engagement na nire-report ngayong araw sa online news. Ano na po yon? Paso. Hindi po yon real time kasi po real time ang Vice Presidente ng Pilipinas ngayon ay naglalamir doon sa Hague. Binisita po niya yung kanyang ama. Dumating siya po doon na as recorded as May 4. At nabisita na po niya yung kanyang ama. Sabi niya doon na hindi niya sinasabi sa kanyang tatay na karton yung nangyayari sa kanya dito sa Pilipinas patungkol sa impeachment niya. Hindi. Hindi daw niya shinare. Tinatago niya sa kanyang ama yung nangyayari sa kanya. Yung kinakaharap niya dito sa Pilipinas, pagbalik niya sa May, ang ano lang po niya is May 15 hanggang May 15, 16. Uwi na daw siya. Kasi yun lang po, May 2 to May 15 lang po yung kanyang travel authority. So sabi niya, hindi daw niya sinasabi sa kanyang ama. Sabi niya, lalo nga't nag-iisip tayo na baka nga diyan siya bawian ng loob, no? Baka diyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maaalala niya at sabi niya doon sa mga reporters sa labas ng ICC detention sa The Hague. Sinikreto niya sa kanyang ama. Sinisikreto niya sa kanyang ama. Kung kaya niya yung isikreto ng ama, ano pa kaya niyang isikreto? Naglalag ako? Anyway, kung sinisikreto niya yan, yung ganyan kabigat na sitwasyon sa kanyang buhay, sa sarili niyang ama, kung ano pa niyang kayang isikreto sa taong bayan, sa mga Pilipino. Shout out Vinny Rod 68.
yun, akala nyo, so, sa ibang banda, baka hindi niya nga sinabi yun sa kanyang ama, yun niya, dito sa Pilipinas, yung impeachment, ay nahihiya siya. Ay, natubuan ng hiya si Sarah. Himala. Walang hiyang babae yan eh, di ba? So kung tinatago niya yan, yung kanyang impeachment, yung sitwasyon niya sa impeachment sa kanyang sariling ama, na-worry siya na baka damdamin ng at ikamatay daw ng kanyang ama. Ngayon ka pa na-worry sa father mo? Ngayon pa? More than 1 year na? Ngayon ka pa nag-worry sa father mo na once na confirm na yung ano sa kanya, kaso niya, at posibleng mag-start na yung full trial soon? Ngayon ka pa nag-worry sa ama mo? Huwag kang plastic, Sarah. We all know that your relationship with your father is estranged. Malaki pa yung galit mo sa father mo patungkol sa paghihiwalay nila ng ina mo. Di ba? Alam din namin na paborito ka ng ama mo. Ikaw ang paboritong ng ama mo. Pero you resent. We also know that Sara Duterte resents her father because he is with another woman and meron siyang na dinidepensahan siya nung kanyang kapatid sa labas, nung kanyang stepsister. Dinidepensahan siya ngayon na lately lang talaga niya pinansin yung kanyang na yun. If you remember noong 2016, halos hindi kasali. Noong 2016 po, na nag-picture po, official picture po ng family, si Rodrigo Duterte, hindi po niya kasama yung kanyang common law wife noon at saka si PT. Ang nandoon sa picture po ay yung unang wife, yung sila Sara, si Pulong, yung kanya Echapuera po. Na Echapuera po yung second family noong mga time na yon. So, sige, we will give her that. Kung nakaya mo itago sa ama mo, well, wala darating ang panahon malalaman din ng ama mo. O sige, if you think you're doing your father a favor by not telling him kasi baka ikamatay niya yung sa'yo, what if ma-impeach ka nga? What if ma-impeach ka, Sarah, and the next time you have to go to and the former president will ask you, kamusta na yung trabaho mo sa pagiging vice presidente mo? How will you tell him na wala ka in-impeach ka na ng Senado? Kung yun yung scenario, yun yung maging scenario in the next coming months. Will you still lie? So, it tells us, mga kaibigan, na sanay po ang mga Duterte magtago, magsinungaling,
Yung ganon. So yes, kawawa. Next! Asan yan? Ah. Si Romualdez at si Saldico itinuturong mastermind sa flood control scam ayon sa special panel man. May sapat daw na batayan ang ombudsman upang sampahan ng kasong plunder, direct at indirect bribery, graft, money laundering ang dalawa, bla 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 bla. Mga kaibigan, kung kayo po ay lumalagi sa aking The Political Labandera 4.0, nakasulat na po ako ng write-up regarding dito. Nabasa ko po yung PDF file galing sa ombudsman kung ano yung ikakaso kaya Martin Romualdez at Saldico. Ano yung basihan? Ano yung ebidensya laban sa dalawang ito? And I will tell you, ang nakalagay doon sa papel, madami yun, ilang pages yun. Ang binabasihan nila para kasuhan itong si Romualdez ay base po sa salaysay ni Orly Gutesa. Base sa salaysay ni Curly Discaya na ni-name drop lang niya yung pangalan nitong si Romualdez. Pero mostly po, about yung sinabi ni Orly Gutesa patungkol sa nasa affidavit na Orly Gutesa na alam natin po na peke po yung notary, peke po yung affidavit. Yun po ang ginagamit ng ombudsman na ebidensya laban kay kung gusto po niyo malaman kung ano yung sinasabi ko, pumunta po kayo. Iniimbitahan ko po kayo pumunta sa aking The Political Labandera page doon sa Facebook. Hanapin po ninyo yung pinost ko mga around 20 hours ago. 20 hours ago na post na ang nakalagay po, ang title ko doon A Bag of Money, a Fake Affidavit, and a Witness Who Never Met the Man. And this is the plunder case against Romualdez. Yun po, hanapin nyo. Mahaba po yun na babasahin. Doon ko po in-explain kung gaano ka weak po ang ebidensya laban kay Romualdez. Kasi ang pinagbabasihan yung sinabi ni Gutesa. Ako po, sa pag-a-analyze ako, kung ito po ay yun po, yung weak na evidence ang ipapataw kay Romualdez para kasuhan siya ng plunder at ano pang mga krimen. Gagamitan siya ng isang tinatawag na namin na poisoned evidence. Poison po yung kay Orly Gutesa kasi peke po yung kanyang affidavit. At hanggang ngayon, hindi natin alam kung nasaan si Orly Gutesa. Hindi na po siya nagpakita ever. Hindi natin alam kung buhay pa yun. Pero siya lang po ang magpapalinaw talaga. Yun yung ginagamit nila kay Martin Romualdez. Tapos plunder pa talaga. Magkano yun? 56 billion. Si Cheese! Ano si Cheese? Ombudsman Boying, si Cheese. Yun yung may paper trail si Cheese. At yun may direct testimony. Si Cheese. Si Yusek Bernardo, ayun. Klarong-klaro yun. Bakit si Cheese wala pang kaso? At wala pang freeze order, wala pang mga ganun-ganun. Wala pang hold departure. Bakit? Bakit si Romualdez gagamitan ninyo na
mahina ang ebidensya ng plunder. Pagkakasuhan yung plunder, si Cheese, asaan? Kailan? 142 point something billion yung insertion nun. Oh. Bakit si Cheese hindi? Si Cheese din dapat. At mas mabigat yun. Mga kaibigan, sa bicameral report, yung final report ng bicameral report, wala pong pirma doon si dating Speaker Martin Romualdez. Wala siyang signature doon. Ang may signature doon sa papel na yon ay si Cheese Escudero, Senate President, at itong si Saldico na House Appropriation Chair ng House Appropriation Chair ng mga panahon na yon. Sila yung may pirma. Si Romualdez, wala po siyang pirma sa papel. Wala. Ano yan? Si Cheese din, same treatment. Ombudsman po yan, same treatment. Kung anong ginagawa mo na panggigipit kay Martin, gawin mo din yun kay Cheese. Oo. Habang siya ay senator judge sa impeachment trial. Okay? Di ba? Di ba para exciting? Next! Ito! Ito na alam ko, madami naghihintay dito. Ito po mga kaibigan, bago po ako umakyat dito po, ay ito po ay ang aking sinusuri na issue kanina. Po habang po, sino ba yung mga nagla-live kagabi? Naka-timing ako kanina pong madaling araw, gabi, madaling araw, alas 11 na. May lumabas po na mga video at mga video sa mga GC, video tsaka mga picture sa mga GC. Picture nga po ni Franco Mabanta. At umiikot po yun. Hinahanap po ako, nung tumambad po yun kagabi, hinanap ko po sa mainstream media kasi mahirap na po. Kailangan po tayong mag-verify ng news. At yun nga po, na-verify nga po, pero ang problema, mabagal kagabi, madaling araw na to mabagal kagabi yung natutulog sa pansitan ang mainstream kagabi. Pero verified na po, confirm po na si Franco Mabanta ay naaresto ng NBI sa isang entrapment operation. At alam po natin na si Franco Mabanta ay isang social media personality. Siya po ang founder, tumatayong founder ng Peanut Gallery Media Media Network or PGMN. At ang entrapment operation is ina-allege po, nag-attempt po ang kanyang grupo ni Mabanta po na mag-extort ng humahalagang 350 million pesos. Ito pinangalanan din po ang mambabatas, nag-i-extort siya ng 350 million pesos kay Congressman Martin Romualdez. Sinasabi po ng NBI na nag-demand ng 350 million si Mabanta kay Romualdez dahil meron daw silang may pinaghahawakan daw silang grupo ni Mabanta ng mga videos regarding daw sa flood control projects. Tapos nangihingi po sila ng 75 million pesos na upfront down payment para po pigilin ang pagre-release nung sinasabi nilang video. Nahuli po siya. Bago nga po ako umakyat dito, sinuri ko pa yan. Dapat po kanina po ang umaga kasi yan, nung kaninang umaga, pagising ko, yan na po yung sumambulat na mga lumalabas sa feeds ko. So, sabi ko sa sarili ko, totoo pala talaga. At least na-pick up na ng mainstream. At may marami pang video saka pictures, and marami na pong write-up. Hindi po ako nakisali kasi hinintay ko po kaninang umaga
Kasi mayroon po nagpasabi na magbibigay daw po ng press con si NBI Director Matibag kaninang mga 11. Hinintay ko po yung kanyang press con kanina, nakinig tayo at doon po niya na-explain. Doon po niya na-explain kung anong nangyari, ang timeline kanina. Yun po ay nakalagay na po sa aking notes. Nilagay ko po yun sa notes ko at isusulat ko na po yun ng buong buo. Pagkatapos po nito, ng live stream ko ay aasikasuhin ko na po yun para i-post ko po sa The Political Labandera na page ko. Detalyado po yun. Kung gusto nyo malaman, basahin ninyo at huwag kayo magrereklamo sa haba kasi detalyado po doon. Pati po ang reaksyon ng palasyo hinintay ko bago isusulat ko doon. Pati po yung mga personalidad na konektado sa Peanuts Gallery Media Network, minention doon, nandoon. Hintayin nyo lang po yung write-up. Mahaba. Huwag kayong magreklamo ha kasi kung magreklamo po kayo, ibaban po kayo doon sa aking Facebook page. So, yun nga. Ito po ay kilala po sa aming sa circle, sa media circle. Sikat po ito si Franco Mabanta ever since po nung time pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 2020, 2016, 2017, 2018, siya po ay kilala po na nag-handle po ng mga social media personalities. Sikat yan po, nakakapunta po yan sa Malacanang, kasama po nila sila Crisetio, sila Mark Lopez, sila Lauren Badoy, nakakapunta po sila sa Malacanang. Nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakakahalubilo po nila mas maraming oras. Kung kami nga po, kami, na time po ni PBBM ngayon, yes, nakakapunta po, iniimbitahan po kami sa Malacanang every December. At pero nakakasama lang po namin si PBBM ilang oras, mga 1-2 oras. At kasali pa namin yung mga bata. Usually po kasama yung mga bata. Niko-cover po kami doon. Every Christmas. Ito po sila, yung grupo po nila, sila Saso, sila Thinking Pinoy. Nakaka-stay po sila sa Malacanang ng ilang oras. Nung isang time po, from lunch to dinner, nandun po sila. 12 lang po sila, higit makulong mga 12, isang dosena lang po sila ng mga vloggers. Sikat yan sila dati. Sikat yan sila. At nung pinikwento nga po na ngayon ang ginagawa po spin ng mga Duterte social media influencers ay tao daw yan. Tao daw si Franco Mabanta ni PBBM. Ito po yung background niyan. There was a time nung around 2017, 2018, nag-start po ng vlogging. Naging vlogger po si PBBM. Hindi pa po siya noon. Private citizen po si PBBM noon. Siya po ay nagpinupurso po niya yung kanyang kaso, electoral case laban kay Leni Robredo nung mga time na yon. At siguro wala siyang ibang ma-vent out si PBBM at during that time. Hindi na din siya senador that time. Mag-vlogging. Ito po si Mabanta, ang natap niya, tulungan siya sa vlogging. Yung kanya bang PR ba? Ito si Mabanta. PR operator po yan si Mabanta. Instrumental po nga yan si Mabanta sa paggagawa ng vlog. Yung vlog po hanggang ngayon, buhay pa po yung vlog ni PBBM. Yun nga po yun, makita nyo yung Bongbong Marcos. Yun po yung vlog niya. Matagal na po yan na vlog. Since 2018 pa po yan. At yes, we will acknowledge the contribution of Franco Mabanta dyan. Kalaunan may mga kaibigan, may nangyari. Bigla na lang po nawala si Franco Mabanta sa social media. Biglaan po yun. Sa height ng kanyang career. Meron po kong alam kung bakit siya nawala.
Meron din po ako alam kung bakit hindi na siya makakapagtrabaho sa mga Marcos. Meron pong ginawa si Franco Mabanta na kinakailangan ng mga Marcos, the first couple ngayon, si First Lady at saka si PBBM, na kinakailangan na tanggalin na si Franco Mabanta sa kanilang empleyo. Wala na. That was, matagal na po. Kasabay po yun na halos kasabay yun sa pagkakawala niya sa social media ng matagal na panahon. Sa mga nakanotice, sa mga followers dati ni Franco Mabanta, di ba nawala lang siya bigla. At bumalik siya noong 2024, 2025. At pagbalik niya sa social media, yun na po ang PGMN. Nagtayo na po siya ng Peanut Gallery Media Network. Ang sinabi po ng palasyo ay hindi siya kaibigan. Sinabi po, nilinaw po ni Yusek Claire kanina sa kanyang press con na hindi kinukonsidera ni PBBM na kaibigan si Franco Mabanta. Hindi. Kasi nga po, meron nga pong ginawa si Franco Mabanta na kaya po siya ay inalis sa pagiging konektado sa mga Marcos. At ito po ay nangyari na matagal na. So kung ano man ang ginagawa ngayon ni Franco Mabanta, wala na po doon ang presidente. Wala na. Wala nang konekta sa mga ginagawa ni Franco Mabanta ngayon. Yung kanyang itong extortion alleged extortion racket. Ito na po yung yung namumuo na analysis sa mga nangyari. Parang lumalabas na extortion racket ang nagfuel ng funds behind PGMN. Sino pang ibang mga politiko ang ginagawa nila ng ganitong klase na operasyon na kailangan inyo iba-blackmail ninyo yung politiko, iba-blackmail ninyo para hindi nyo sila siraan or tatakutin niyo yung politiko na sige, sisiraan ka namin kung hindi mo kami bibigyan ng ganitong amount of money. Blackmail po yun. Illegal po yun. So, maki-question ngayon kung galing saan ang funding. Galing saan ang funding ng Peanut Gallery Media Network. Kung yun, funding nila ay galing pala sa extortion money. Yun ay kailangan po nila i-prove at kailangan po yun na i-prove ng mga otoridad natin at sa parte po ni Franco Mabanta kailangan po niya i-disprove na siya yung operasyon nila ay pinapaandar ng pera na kinikikil nila sa mga politiko. Tapos yan yung iniidolo ng mga DDS. Kahit balik-balik na rin po natin yung PGMN na yan po ay Duterte. Duterte aligned po yan na media outfit. Ang mga tao sa likod niyan, mga Duterte, mga DD shit. Kilala ko po ang iba sa kanila. Alam ko saan ang galing yung Peanut Gallery na pangalan na yan. Alam ko, kilala ko po kung sino yung nag-isip ng pangalan na yan, yung Peanut Gallery. Mga DDS po yun sila. DD shit. So, ngayong
ano na, ganyan yung funding ng inyong pinagmamalaki na Peanut Gallery Media Network. Kinukuha nyo sa extortion money yung nagpapa-andar ng media outfit na yan. Ganun ba? Tapos tapos meron kayong parinig sa amin yung mga pro PBBM, pro admin na mga vloggers sa akin mismo. Paparinggan nyo kami na kami yung bayaran. Tapos kayo pala yung naninikil, nananakot ng mga politiko. Tinatakot nyo na kung hindi kayo bibigyan ng pera ay ilalabas ganito, ganyan. Maninira kayo. Yan yung weapon ninyo sa paninira ninyo. Magpapabayad kayo sa kanila. Tapos kami yung bayaran. Kami na volunteer, bayaran. Kami na dito, na loyalista, ako po. Yes, aminado ako. Noong time po ni Rodrigo Duterte, sinuportahan ko po yung matanda. Talagang sinuportahan ko po. 6 years yun. 6 years po ako. Nag-pro Duterte po ako. Naniwala po ako. Pero bumitaw po ako. Bumitaw po ako noong 2024. Hindi ko na po nakaya. Before po nga ako naging Duterte supporters, loyalista na po ako. Third generation Marcos loyalist ako. Tuwang-tuwa pa yung papa ko noon na Marcos noong 2022. Hindi na po niya naabot. Pero yung both families ko po, mga loyalista. Bumitaw ako sa pagiging DDS January 28, 2024. Nare-remember ko yung date na yan kasi birthday ko po nung araw na yon. Yun po yung launching ng Bagong Pilipinas. Invited po tayo sana doon. Kaso hindi po tayo makaalis kasi birthday ko po. Nang launching dapat ng Bagong Pilipinas is December 10, 2023. Hindi po natuloy the previous month nung mga panahon na yon kasi po nagkasakit po ng COVID si PBBM. Nung bumalik na po okay na po yung schedule ng January 28, 2024, hindi naman din ako makaalis kasi birthday ko po nung mga panahon na yun. Doon, nare-remember ko, ang galit na tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si PBBM. Doon na po ako, sabi ko, wala. Hindi na. Ang mali. Hindi na po makaya ng konsyensya ko. Mali. Bakit mo sasabihin na bangag si PBBM na alam naming mga loyalista na sa matagal na panahon, iisa lang yung kanyang kidney. Napaka-conscious po sa katawan ni PBBM. Nakita ba ninyo malaki yung tiyan yan? Hindi nga po yan umiinom. Hindi nga po yan naninigarilyo. Si PBBM po ay asthmatic. Pero maingat siya sa kanyang katawan. Maingat po siya sa kanyang diet. Pero matanda na nga po siya. May katandaan na po si PBBM. Hindi po siya 40. 68 na po. Meron na po rin siyang mga iniinda, aging. So, nung sinabi po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya po ay bangag, si PBBM bangag. Ito siya, si Digong yung umamin na siya yung nagfe-fentanyl. Si Digong yung umamin na siya yung nagmamariwana. At nung mga panahon na inamin niya yun, presidente siya. Tinolerate po namin yun. Yung mga panahon na yun. Pero nung sinabihan niya na bangag si PBBM, hindi na po. Ang mali. Kung kayo po ay DDS na sumusuporta pa sa mali hanggang ngayon, bulag pa kayo kasi membro na kayo ng kulto, bahala na po kayo sa buhay niyo. Kami po na nakita na
Kami po na nakita na ang liwanag, na-realize na yung mali. At hindi na po. Namulat na po kami. At wala akong pakialam kung kayo po pupunta doon, yung mga nililigaw ang kanilang mga sariling mga DDS sa page ko. Wala akong pakialam. I-rebut nyo kung kaya ninyo yung mga sinusulat ko. I-debunk nyo kung kaya nyo yung mga sinusulat ko dyan. Doon sa page ko. Kaso hindi nyo kaya. Metikuloso ako magsulat. Napaka-metikuloso ako masulat. At kung galit ako, mas grabe pa. Yung makikita nyo na sinusulat ko doon, mahaba, chill-chill lang ako niyan. Hindi ko pa pinagpapawisan yan. Matakot kayo pag magpawis ako habang ako nagsusulat. Kasi pag ako po nagsulat ng seryosong-seryoso, ay magigiba po yung imahe. Magigiba yung imahe ng kung sino man yung ninyo, iniidolo ninyo. At ginagamit ko lang po simpleng salita. Simpleng sulat lang. So si Franco Mabanta po ay hindi na po yan, matagal na po yan na hindi na yan makakabalik sa makapagtatrabaho sa mga Marcos. Meron siyang ginawa na kinikailangan talaga siya i-let go nila First Lady. At kung ano man yun, ay nasa kanila na po yun kung gusto nila ipahiwatig sa publiko. Pero that is their story to tell. Ako, alam ko yung ikwento. Hindi ko lang po sasabihin na. Kung gusto po nila isiwalat, kung ano yung rason, sige, kung hanapin ninyo kung sino magsasabi siya, ako hindi. Kasi kaibigan ko po, isa sa mga tiyuhin ni Franco Mabanta. So ngayon, yung tanong, bakit nila nagawan ito kay Romualdez? Bakit si Romualdez pa? Alam po natin na si dating Speaker Martin Romualdez ay mayaman. Matagal na po yan sila mayaman. Dito po, kahit doon po sa Leyte, sa 1st District, aminado po na mayayaman po ang mga Romualdez. Ano po yan sila? Mayayaman po yan sila. Yan po ay alta. Alta na po yan. Mayayaman po talaga sila doon sa 1st District. 4th District po ako ng Leyte. Pero kilala po yan sa buong Leyte Province na ang mga Romualdez, pag sinabi mong Romualdez, alta yan sila. Yes, yung 350, loose change lang yan. Kaya, Romualdez, bakit nyo naisipan siya yan? Hindi nyo ba alam na mas tuso pa yan sa inyo? In-extort nyo yung isang tao na mas marunong pa sa inyo ng mga operasyon na yan. At isa sa mga yun nga po, pinaliwanag po ni NBI Matibag kanina sa kanyang press con na matagal na pala po inooperasyonan ng grupo ito ni Franco Mabanta si dating Speaker Martin Romualdez. Basta yung timeline nandun sa notes ko, weeks. Matagal na po nila yan na kinakausap. To the point na yun na nga, nagsumbong na po si Congressman Martin Romualdez sa NBI. Kaya nangyari yung entrapment operation. Yung pera po, alinawin natin sa mga bobong DD shit na akala na yung pera na ginamit, yung mga pera, yung 70 million na nasa mga maleta ay galing kay Martin Romualdez. Hindi po yan pera ni Martin Romualdez, yan po ay ginagamit ng NBI na props para sa kanilang mga entrapment operations. Markado po yung mga bills na yan. Ang iba dyan, totoo, ang iba dyan, peke. Mark money. Hindi ba kayo nakakaintindi ng mark money? Mga DDS? Props yan ng NBI. Meron po silang mga ganyan, lalo na kung mga operasyon ay entrapment.
Entrapment po usually, yun nga, mag-exchange ng pera, magda-drop ng pera, yung mga ganyan yun. Yung pera po na nakikita nyo sa harap niyan, yan po ay marked money. Markado po yan. Pag yan po yan nakalusot, hahanapin po yan serial number na mga yan. O, tapos, kung yan po ay nahawakan ng target nila, kung yan po ay nahawakan, yan po ay pwede nilang kuhaan ng mga fingerprints. So that is props money. That is not the money. That is not the money of the lawmaker. Hindi po yan pera ni Martin. Yan po ay props ng NBI. Yung iba po niyan, totoong pera, yung iba po, play money. Pero yan pong yung pera na po na yan, na nakamarkado ang mga serial number, ay nasa responsibilidad at kustodiya ng NBI at ginagamit nila nga yan para props sa kanilang mga operasyon. Kagaya niyan, entrapment. Wag pong bobo ha. Wag pong bobo. Mga DDS, wag bobo. Hinihintay namin yung mga spin ninyo pero mahina yung spin Paano yan? Paano damage control nyo? Ang tanong ngayon paano ida-damage control ito ng mga DDS na yung kanilang boss nahuli sa isang extortion entrapment operation. Paano ang sweldo? Ano bang date ngayon? 6. Paano ang sweldo nyo sa katapusan? Sa 15 tsaka sa katapusan yung mga trolls? Paano? Mga sikat pa naman din yung mga tao na nakakonekta, mga personalidad dyan sa Peanut Gallery Media Network. Mga sikat. Nandyan po si Ruel Nagwanson sa kanila. Nandyan po si Regal Oliva ng taga Cebu. Nandyan po si James Dikin. At kabago-bago lang po nila na-recruit si Edu Manzano. Ano yan? Ang mga talent fee, paano na ibibigay na, ayun nga, na ano na sa NBI? Malaki po ang problema ngayon ng PR management ng mga Duterte. Hindi kami magtataka kung tumahimik ang mga social media influencers na konektado at identified sa mga Duterte in the next coming days. Tatahimik. Unless makahanap na naman sila ng ibang mag-extort at ibang mag-extort kasi si Franco Mabanta ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI. At yun nga, I think kanina, ano bang nasa notes ko? Madami po yung notes ko Ang notes ko po kanina, before ako umakyat dito, ay 15 pages na po yung notes ko kanina. Patungkol lang sa Peanut Gallery Media Network at saka kay Franco Mabanta. 15 pages na po dito sa Word. Yung sinulat ko, ito. Ang latest po kanina, kasi nga hinihintay, bago ko ito isulat, hinihintay ko po yung katapusan nung press conference ni NBI Director Matibag kanina. Hinintay ko, nakinig ako, tiningnan ko yung sino nang nagsulat or may sulat na ba na sa mainstream. Cybercrime violations po ang tinitingnan. Tapos lima po pala. 5 po yung nahuli ng operations ng mga operatiba ng NBI Organized Transnational Crime Division o NBI OTCD. Kagabi nga po, na-recover po nila nung NBI na agents 75 million pesos.
and several mobile phones during the operation. At yun nga po, ini-inquest na po si yung 5 kasama po si Mabanta ng inquest proceedings before robbery and extortion under the revised penal code in relation to Republic Act number 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. Nandito po yung sa notes ko at isusulat ko na to pagkatapos ko po ditong live na ito. So, mga kaibigan, yun. Hanggang dito na lang po ako ngayon na kung kayo po ay nagustuhan po ninyo ang aking live stream na mini podcast dito sa Nyolo Random News, huwag po niyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe dito po sa Nyolo Random News. Kay Tita Admin Rich, kay Banat Boy Mandirigma, sa aking TPL3 dito sa YouTube. At meron po kaming bagong kasamahan na si Mr. Sponsor. Siya po ay, ang time slot po niya ay before sa akin. Naghahatid po din siya ng balitang hindi niyo pinapansin, kaya napapansin namin. So, kung kayo po ay mahilig magbasa, ay pumunta po kayo doon sa The Political Labandera 4.0 sa Facebook. Yun nga po, wag kayo magreklamo na mahaba kasi mahaba talaga doon. Kung meron po kayong TikTok, andoon po sa TikTok at TPL3 Tagalog Filipino version po ng mga write-ups ko na explainer video. At doon hindi po kayo magbabasa, makikinig lang kayo kasi kung tamad kayo magbasa doon, punta kayo ng TikTok, doon kayo maglagi. So, hanggang dito na lang po ako and I will see you all tomorrow. Again, ako po yung 3 o'clock habit ninyo na magdadala po ng mga balitang hindi nyo pinapansin, kaya pinapansin natin. So, I will see you all next time. Goodbye. Thank you. Punta kayo sa page kung gusto nyo magmarites about doon sa write-up ko regarding sa Peanut Gallery Media Network. Bye!